Tumingin si Logan kay Clayton, nagtataka kung saan nanggagaling ang galit nito. Nag-iisip siya kung baka iniisip ni Clayton na samobra siya, kahit na magnanakaw ang mga umaatake. Ano man ang dahilan, kung pipiliin ni Clayton na hindi na makipagtulungan sa kanya, malaking problema ito kay Logan. Pero hindi iyon ang nangyari. Tumingin si Clayton kay Logan at, sa kanyang sorpresa, pinuri ang kanyang kakayahan, tinawag siyang kahanga-hanga. Natigilan, hindi nakapagsalita si Logan sa sandaling iyon. Gayunpaman, tulad ng dati, sinabi ni Clayton na, bagamat hindi niya masyadong alam ang tungkol sa mga gumagamit ng force. Ang nasaksihan niya ay hindi karaniwan para sa isang kasing edad ni Logan. Nagpasalamat si Logan kay Clayton sa papuri, inaming masyado siyang mapagbigay. At napagtanto na hindi pala galit si Clayton, ganoon lang talaga ang hitsura ng mukha nito. Magkasamang naglakad sina Clayton at Logan sa kagubatan, at isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Sumulyap si Logan sa kanyang gilid, nag-iisip kung paano niya sinadyang lumayo sa kampo. Para hindi maipakita ang kanyang mga kakayahan sa sinumang hindi kakampi. Nag-iisip siya kung nagpunta si Clayton ng ganito kalayo para lang hanapin siya. Binasag ni Clayton ang katahimikan, sinabing nahihirapan ang kanyang mga disipulo dahil wala silang magaling na guro. Kaya sinusubukan niyang ituro sa kanila ang lahat ng makakaya niya habang magkasama pa sila. Tumugon si Logan, tiniyak sa kanya na maayos na ang ginagawa niya, pagkatapos ay tinanong kung bakit kailangang ibahagi ni Clayton ito sa kanya. Nang marinig ito, huminto si Clayton sa kanyang paglalakad. Humarap siya kay Logan, sinabing kahit makarating na sila sa teritoryo ni Logan. Gusto niyang magpahinga ang kanyang mga disipulo, at magkaroon din ng pagkakataong magsanay kasama siya. Sinabi ni Clayton kay Logan na gagawin niya ang lahat ng kinakailangan para magkaroon sila ng pagkakataong ito. At tinanong si Logan kung maaari silang magkaroon ng kasunduan, na agad namang sinang-ayunan ni Logan. Tumingin si Logan sa baba, at may napansin siyang kakaiba. Tumingin siya sa likod ni Clayton, at nakita ang mana na umaagos mula sa lupa, at tinanong ang sarili kung saan ito pupunta. Lumabas na ang mana ay patungo sa tent kung saan natutulog ang mga mage. Muli, nakatingin si Clayton kay Logan, tinatanong kung may kasunduan na sila. Habang nagtatanong si Logan sa sarili, bakit niya gagawin ito para ibahagi ang kanyang mana sa kanyang mga disipulo. Kinilala ni Logan na lubos na pinapahalagahan ni Clayton ang kanyang mga disipulo. At tumugon si Clayton na, bilang kanilang guro, kailangan niyang gawin ang pinakamababa. Tinanong niya si Clayton kung ang pakikipaglaban sa Tower Master para sa kanila ay hindi paggawa ng pinakamababa. Pero sinabi ni Clayton na ang Tower Master ang humiling nito. Kinabukasan, marahang iwinawagayway ng hangin ang mga watawat ng McLean Estate. At maganda ang estate sa araw na ito. Sa silid ng kanyang ama, nakikipag-usap si Logan kay Patrick, na tila narinig ang kwento ng mga paglalakbay ni Logan. At tinanong siya kung nakakuha siya ng maraming karanasan sa kanyang pananatili sa kabisera. Tumugon si Logan sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanyang ama na ang lahat ng natutunan niya ay lubhang nakatulong. Na sinabi naman ni Patrick na mabuti kung ganoon, at tinanong si Logan kung mayroon siyang iuulat sa kanya. Nang marinig ito, naisip ni Logan na maaaring may mas magandang paraan para lapitan ang paksa, sa halip na maging direkta. Casual niyang binanggit kay Patrick na maunlad ang kanyang negosyo sa kabisera. At malapit nang dumating ang mga kita, na ikinagulat ni Patrick. Tumayo mula sa kanyang mesa, tinanong ni Patrick si Logan kung anong negosyo ang tinutukoy. Niya, ipinaliwanag ni Logan na kinakalakal niya ang gamot na ibinigay niya noon sa kanya. Mukhang malapit nang mahimatay si Patrick, at tinanong kung talagang nagpunta si Logan sa kabisera para magbenta ng mga pampalakas ng sekswalidad. Inilagay ang kamay sa kanyang noo, bumantong hininga si Patrick. Pinaalalahanan si Logan na sa kabila ng kanyang pangako na hindi makikialam, ito ay isang malaking sorpresa pa rin. Pagkatapos ay hiniling ni Patrick kay Logan na maging mas maingat sa reputasyon at dignidad ng pamilya sa susunod na gagawa siya ng ganitong aksyon. Mabilis na nangako si Logan sa kanyang ama na gagawin niya ito. Nakahinga ng maluwag na mas maayos na hinahawakan ni Patrick ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, tinaas ni Patrick ang kilay, at tinanong kung sumagot si Logan sa kanyang tanong ng hindi gaanong nag-iisip.
Muli, binigay ni Logan ang parehong mabilis at positibong sagot. Sinabi ni Logan sa kanyang ama na nakilala rin niya ang Sword Duke. At nakabuo ng matibay na koneksyon sa kanya. Nang marinig ito, nagulat si Patrick sa impormasyon. Agad na tinanong kung tinutukoy niya si Felix Esperanza. Galit na galit si Patrick, pagkatapos ay tinanong si Logan kung binenta rin niya ang gamot kay Felix. Nakangiti, sumagot si Logan na iyon mismo ang ginawa niya. Galit na galit, sinigawan ni Patrick si Logan, nais malaman kung gaano kalayo ang balak niyang hilahin ang reputasyon ng pamilya. Hindi natitinag, kalmadong inilabas ni Logan ang isang libro na ibinigay sa kanya ni Felix. At sinabi na kapalit ay nakatanggap siya ng isang mahalagang intermediate na teknik ng espada. Mas kalmado na si Patrick. Kinuha ang libro mula sa mga kamay ni Logan, at binasa ang pamagat ng malakas, The Iron Blood Sword. Sinabi niya na ito ay isang tunay na intermediate na kasanayan sa espada, ginarantiyahan mismo ng Sword Duke. Gayunpaman, alam ni Logan na hindi ito lubos na totoo, dahil isinulat niya ang komentong iyon noong siya ay nananatili sa mansyon ng Sword Duke. Pagkatapos ay inisip ni Logan kung paano natuklasan ng isang Imperial Merchant ang Iron Blood Sword mula sa mga sinaunang guho. Ito ay itinuturing na isa sa mga nangungunang intermediate na teknik ng espada noong panahong iyon. Sa una, kinopya at ibinenta ng merchant ang libro sa piling ilang tao lamang, ngunit kalaunan, ito ay nalik, at nagsimulang kumalat ang mga kopya ng buong teknik sa buong merkado. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging napakalawak na ang mga kabalyero sa buong kontinente, at maging ang mga karaniwang tao, ay natutunan ito. Gayunpaman, iniisip din niya na ang kaganapang ito ay mangyayari lamang 10 taon mula ngayon. Kaya ang pag-aaral ng mga kabalyero ng pamilya ng kasanayang ito ngayon ay lubos na makakatulong sa pagsulong ng kanilang mga force. Patuloy na iniisip ni Logan na kung idaragdag din nila ang halong ng Sword Chi at maging ang Divine Sword Secrets. Magagamit ito ng kanyang ama at ni Ronyan dahil ang teknik ng Iron Blood Sword ay nagtutulak ng force sa sukdulan. Kaya maaari itong magdulot ng panloob na pinsala sa panahon ng pagsasanay, at walang paraan na papayag ang kanyang ama dito. Ngunit ang pagdaragdag ng pangalan ng Sword Duke sa aklat ay tiyak na magpapapayag kay Patrick. Binasa ni Patrick ang nilalaman ng aklat, at sinabi na ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga luma at sira-sirang record na ipinamana ng pamilya, at ang aklat na ito ay may mas mataas na kalidad. Habang nanginginig ang mga kamay niya sa aklat, iniisip ni Patrick na sa totoo lang, mahirap makakuha ng tamang intermediate na kasanayan sa espada para sa isang noble, at itinuturing pa niya ito bilang dahilan kung bakit siya natigil sa antas na ito sa nakalipas na 10 taon. Sinabi ni Patrick kay Logan na ang wastong pagmaster ng teknikang ito ay magpapataas ng pangkalahatang lakas ng kanilang Knight's Order ng hindi bababa sa 30%, at nagtataka kung paano nila mababayaran ang kabaitan ng Duke. Nang marinig ito, naisip ni Logan na mabuti at ganoon ang iniisip niya, dahil mayroon siyang panukala para sa kanyang ama. Dapat ding ay master ni Logan ang teknika upang ipakita ito kay Felix at maseklian siya. Gayunpaman, biglang lumabas ng silid si Patrick, pinutol si Logan bago pa niya masabi ang anumang bagay. Inihagis niya ang isang selyo kay Logan at sinabi na ang pagmaster ng teknikang Iron Blood Sword ay ang kanyang pangunahing prioridad ngayon. Iniwan si Logan na mamahala sa lahat hanggang sa magtagumpay siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Logan na inihagis lang ni Patrick sa kanya ang selyo ng pamilya, na sumisimbolo sa kanyang pansamantalang awtoridad sa mga gawain ng pamilya. Mabilis na lumabas si Patrick sa pinto, sinasabihan si Logan na tulungan si Dwayne sa mga usapin ng pamilya sa kanyang pagkawala. Nangangakong babalik kapag na-master na niya ang teknikang Iron Blood Sword ng perpekto. Nagmadali siyang nagpasalamat kay Logan at umalis, hindi binigyan ng pagkakataon na banggitin ang mga bagay na gusto niyang talakayin. Naiwan si Logan na nakatayo mag-isa sa silid ng kanyang ama, hawak ang selyo ng pamilya, lubos na nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Tinitigil ni Logan ang selyo ng pamilya, na pagtanto na ang pagkakaroon nito sa kanyang pag-aari ay nangangahulugan na maaari na siyang kumilos ng malaya nang hindi nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Habang pumapasok ang kaisipang ito, biglang pumasok si Dwayne sa silid. Sinasabi na narinig niya ang lahat tungkol sa mga nagawa ni Logan sa kabisera. Si Logan, na ngayon ay determinado,
tahimik na nanumpa na tutuperin niya ang lahat ng kanyang ninanais bago bumalik si Patrick mula sa kanyang pagsasanay. Mabilis na nagsimulang makiusap si Dwayne kay Logan para sa pera upang makatulong sa sitwasyong pinansyal ng pamilya. Si Logan, nag-aalinlangan, nagtanong kung hindi nakatanggap si Dwayne ng pondo mula sa labanan sa Tesren. Sumigaw si Dwayne sa pagkabigo, ipinapaliwanag na ang mga pondong iyon ay hindi sapat upang mapanatili ang parehong mga kuta. Ang labanan ay nagdulot ng matinding kakulangan sa paggawa, at dahil dito, ang produksyon ay bababa ng malaki ngayong taon. Mas lumala pa ang sitwasyon, pinutol din ng Kairos ang lahat ng tulong, na nag-iwan sa pamilya sa mas mapanganib na posisyon. Si Dwayne, desperado, lumuhad at nagmakaawa kay Logan para sa pera, nagmamakaawa dahil narinig niya ang tungkol sa yaman na ginawa ni Logan sa kabisera. Ngunit ngumiti lang si Logan at sinabi na pasensya na, ngunit nagastos na niya ang lahat ng pera. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Dwayne sa sinasabi ni Logan. Kaya tumugon siya sa pamamagitan ng pagsasabi na narinig niyang nakagawa si Logan ng hindi bababa sa ilang milyong ginto. At tinanong siya kung saan niya nagastos ang lahat ng perang iyon sa napakaikling panahon. Gayunpaman, tumingin lang si Logan kay Dwayne, nakangiti, nang hindi nagsasalita. Tumangala si Dwayne kay Logan, at sinabi sa kanya na itigil ang mga kalokohang ito, dahil hindi ito nakakatawa. Ngunit pinanatili lang ni Logan ang kanyang kalmado, pinapanatili ang parehong eksaktong tingin, nakatingin kay Dwayne, at nang makita ito, nagsimulang pawisan si Dwayne. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan kung seryoso siya sa lahat ng ito, at tumango si Logan bilang pagsang-ayon. Muli siyang yumuko sa kawalan ng pag-asa, at tinanong si Logan kung saan niya nagastos ang lahat ng perang iyon, kung saan sumagot si Logan na nagastos niya ang 1.2 milyong ginto sa mga magic scroll. Dagdag pa rito, bumili rin siya ng mga materyales sa konstruksyon at pagkain upang suportahan ang mga tao sa kanilang mga rehiyon, kaya wala nang natira. Tumingin si Dwayne kay Logan, inuulit ang sinabi niya. Sinabi niya na ang pagbili ng kaunting pagkain, at pagbibigay nito sa mga tao ay hindi magdudulot ng pagkakaiba, ngunit doon sinabi ni Logan sa kanya na nagastos niya ang 1 milyong ginto sa pagkain lang. Hindi sigurado si Dwayne kung narinig niya ng tama, at hiniling kay Logan na sabihin muli sa kanya. At pumayag si Logan, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mamamahagi siya ng pagkain na nagkakahalaga ng 1 milyong ginto bawat buwan sa loob ng 1 taon sa mga tao. Nang marinig ito, nagsimulang sumigaw si Dwayne, tinatanong si Logan kung kumain siya ng isang bagay na nakapagpabaliw sa kanya. At naisip ni Logan na ito ay isang normal na reaksyon. Dahil ang pagiging isang bayani ng digmaan ay hindi magbabago sa pananaw ni Dwayne tungkol sa kanya. Sinabi ni Logan kay Dwayne na lubos siyang nasa kanyang katinuan. At tinanong siya kung sapat ang pagkaing binili niya upang pakainin ang mga tao. Sinabi ni Dwayne sa kanya na oo, sapat ito, at tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin sa mga materyales sa konstruksyon at mga scroll. At pagkatapos ay nagpatuloy na tanungin siya kung nagsisimula siya ng ilang konstruksyon, at sinabi ni Logan sa kanya na magtatayo sila ng isang dam. Pagkalipas ng 2 linggo, isang tala ang nagsimulang kumalat sa lungsod. At nakasulat ang sumusunod, nanawagan ng feudal lord sa lahat ng karapat-dapat para sa sapilitang paggawa. Para sa mga nasa McLean Fortress at Westgate sa kanilang lungsod, sa mga nasa Storm Fortress at mga nasa Eastgate sa Outer City. Nang makita ito, idineklara ng isang lalaki mula sa Tesren Fortress na narating na nila ang puntong ito, inaabuso sila ng mga noble ng walang pigil. Isang karaniwang tao mula sa McLean Fortress ang nagdagdag na ang pagpilit sa kanila sa sapilitang paggawa sa panahon ng kasagsagan ng panahon ng pagsasaka ay kahibangan, dahil iiwan nito ang kanilang mga anak na nagugutom. Isa pang boses ang sumingit, nagdadalamati na bahagya lang sila nakaligtas sa labanan. Upang malaman lamang na sinusubukan silang durugan ng feudal lord ngayon. Galit silang nagtanong kung ang mensaheng natanggap nila ay nag-iiwan sa kanila ng pagpipilian. Mamatay sa pagtakas, magpakahirap sa paggawa, o simpleng magutom. Napagtanto nila na sa huli, ang lahat ng landas ay humahantong sa parehong resulta. Sa determinasyon, kinuha nila ang kanilang mga pitchfork at anumang mga kasangkapan na makita nila, tila handa ng magalsa laban sa feudal lord, sa paghihimagsik. Nagtipon ang lahat sa harap ng malaking bahay ng McLean.
Lumingon ang isang binata sa isang matanda at nagtanong kung talagang itutuloy nila ito. Matigas na sumagot ang matanda na tinatrato sila ng mga Panginoon na parang mga aso. Habang sila ay halos naghihikahos. Kumakain ng damo para lang mabuhay, para lang umunlad ang mga maharlika. Pinagmasdan ng matanda ang malaking pulutong na nagtipon at sinabi na sa pagkakataong ito, talagang sulit na makipaglaban. Isang butil ng pawis ang damaloy mula sa noo ng binata patungo sa kanyang pisngi, habang nakatingin siya sa matanda at sumang-ayon. Sinasabing mas gugustuhin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para lumaban at kaladkarin ang mga miserableng maharlika palabas ng kanilang kuta. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng kastilyo, at ang mga tao na pinatibay ng determinasyon, ay pamwesto, handang harapin ang mga kabalyero. Habang tuluyang bumukas ang mga tarangkahan, nakita ang mga silhouette ng ilang kabalyero. Sumigaw ang isa sa mga kabalyero sa kanyang mga kasamahan na maghanda para sa pamamahagi. Ang nagtipong pulutong, na noong una ay tense para sa laban, ay kumalma, at nagsimulang magtaka kung ano ang ibig sabihin ng kabalyero sa pamamahagi. Humakbang pasulong ang matanda, nagbabala sa mga tao na ito ay isang panlilinlang, at pinaalalahanan sila sa tunay na katangian ng mga maharlika. Sa sandaling iyon, inilagay ng isang lalaki ang isang bag sa harap niya. Ipinaliwanag ng kabalyero na, ayon sa utos ng batang Panginoon na si Logan, ang mga lalahok sa sapilitang tungkuling paggawa ay makakatanggap ng isang buwang dami ng butil na sapat para sa isang pamilya. Inutusan niya ang lahat na pumila sa tarangkahan para magsimula ang pamamahagi. Nang marinig ito, ibinaba ng mga tao ang kanilang mga sandata at nagmadaling pumila para sa kanilang bahagi. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang bag, nakatingin sa lupa ng tahimik. Nanginginig siya sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sumigaw ng, "Mabuhay si Logan McLean." Pagkatapos, habang lumilingon ang ibang tao sa kanya, ginawa niya ito muli, at ngumiti ang mga tao. Iniisip na tama ang matanda, kaya't lahat sila ay nagsimulang sumigaw ng papuri kay Logan. Sa mga pader ng estate, nag-uusap sina Dwayne at Logan, at tinanong siya ni Dwayne kung kailangan ba talaga niyang pilitin ang isang sapilitang utos para magtipon sila dito. Dahil maaari niya lang silang hilingin na magtipon ngayon. Sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagsasabi na kung ginawa niya iyon, malamang wala kahit sa isang kapat sa kanila ang darating, dahil hindi sila nagtitiwala sa mga maharlika. Ipinaliwanag niya na itinuturing ng mga maharlika ang kanilang mga tao bilang kanilang pag-aari. Ang mga maharlikang may sentido komon ay itinuturing na kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang mga tao. Ngunit ang pamumuhay bilang isang mersenaryo at isang ordinaryong tao sa kanyang nakaraang buhay ay nagturo sa kanya na para sa mga karaniwang tao. Sa pagitan ng mabuti at masamang maharlika, mayroon lamang isang pagkakaiba, iyon ay kung sino ang mas kumukuha mula sa kanila. Sinabi ni Logan kay Dwayne na kahit ang kanyang ama ay mas nag-iisip tungkol sa mga kabalyero kaysa sa mga tao. Dahil iniisip niya na ang mga kabalyero ang lakas ng isang bansa. Kaya naman, sa kabila ng kakulangan ng budget, pinapanatili pa rin niya ang isang order ng kabalyero na may 50 tao. Kaya naman pinilit sila ni Logan na magtipon dito at ipakita sa kanila ito, para talagang maniwala sila. Pagkatapos ay ibinaling ni Logan ang kanyang ulo kay Dwayne, at tinanong siya kung bakit siya nakatitig. Sumagot si Dwayne sa pamamagitan ng pagsasabi na nagulat lang siya, na si Logan ay medyo ginugulat siya nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Logan kay Dwayne na nagpapatawa siya, at natutal, dahil nakikinig at nagtitiwala si Dwayne kay Logan tulad nito, maaari na siyang magsimula ng konstruksyon. Naiinis si Dwayne na marinig ang tungkol sa nakakainis na dam na iyon muli. At hiniling kay Logan na pag-isipan itong muli, dahil walang saysay na gumastos ng 2 milyong ginto sa konstruksyon na iyon. At pagkatapos ay tinanong si Logan kung posible pa itong itayo. Kung saan sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagsasabi na si Dwayne ay parang si Hamar at Clayton. Ibinunyag ni Logan ang kanyang plano kay Hamar at Clayton, na namamangha sa ideya ng pagtatayo ng dam. Habang naghahapunan, tinanong nila kung ang kanyang intensyon ay kumuha ng tubig mula sa dam at magtayo ng floodgate. Kinumpirma ni Logan na nagsasabing hindi lamang tama ito, kundi lubos ding maisasagawa, at iginiit niya na ang proyekto ay isagawa ng eksakto ayon sa plano.
Idinagdag niya na ang teritoryo ng McLean ay napapaligiran ng makakapal na bundok at ilang, na ginagawang tigang ang lupa at nangangailangan ng pagbabagong ito. Ipinaliwanag ni Logan na kahit ang medyo mababaw na bundok sa hilaga ay humaharang sa daloy ng ilog Luther mula sa pagliko sa timog. Upang makamit ang pagbabago ng lupa, inutusan niya sina Hamar at Clayton na gumawa ng malaking butas sa mga hilagang ilang na bundok na ito, na nagpapahintulot sa tubig ng ilog na Damaloy. Naiinis si Hamar, na nagsasabing mas kapani-paniwala kung hiniling ni Logan sa kanila na gibain ang bundok. Nilinaw ni Logan na sa halip ay magtatayo sila ng isang tunnel, na direktang kumukonekta sa ilog Luther, na may diameter na 30 metro sa antas ng lupa, na magsisilbing floodgate. Idinagdag niya na ang pamamaraang ito ay ginagamit sa kanlurang bahagi ng kontinente, kung saan ito ay kilala bilang isang dam. Sa totoo lang, alam ni Logan na hindi ito ganap na tumpak. Ito ay talagang isang pamamaraan ng pagkontrol sa baha na magiging tanyag sa imperyo mga 20 taon sa hinaharap. Hindi rin niya lubos na nauunawaan ang mga prinsipyo ng pagtatayo nito. Gayunpaman, sa isang master level na duwende at isang fifth circle mage sa kanyang tabi. Naniniwala si Logan na ang ambisyosong proyektong ito ay maaaring posible. Kung matagumpay na makumpleto ng dalawa ang konstruksyon, magagawang gawing mataba at maaaring sakahin na kapatagan ni Logan ang tigang na ilang ng kanlurang McLean. Malapit nang magkomento si Clayton sa plano ni Logan, ngunit sumingit si Hamar. Na binibigyang diin ang kahalagahan ng maingat na pagpili ng lokasyon. Ipinaliwanag niya na kritikal ang komposisyon ng lupa, at dapat din nilang isaalang-alang ang mga antas ng tubig at mga kanal. Upang maiwasan ang pagguho ng tunnel, kailangan nilang bumuo ng isang istrukturang arko at humingi ng tulong sa mga mage. Matapos marinig ang lahat ng ito, bumaling si Clayton kay Hamar at tinanong kung talagang posible ang ideya ni Logan. Si Hamar, nagulat sa sarili dahil nasabi niya ang lahat ng iyon ng malakas, ay halos hindi rin makapaniwala. Nang marinig ang lahat ng ito, si Logan, hawak ang kanyang baso ng alak na may kislap sa kanyang mata. Buong kumpiyansang kinumpirma na talagang posible ang plano. Dahil dito, kapwa sina Clayton at Hamar ay pinagpawisan. Si Hamar, sinusubukang magpaliwanag, ay nagsimulang sabihin kay Logan na abala na siya sa ibang mga gawain. Kasama na ang bagong simula ng operasyon ng pagmimina. Ngunit bago pa siya matapos, pinutol siya ni Logan. Sinasabing ito mismo ang dahilan kung bakit naghanda siya ng mga magic scroll at mage para tumulong sa proyekto. Sinabi ni Logan kay Hamar na ipapaubaya niya sa kanya ang paghahanap ng tamang bundok. At nang marinig ito, nag-aalangang sinabi ni Hamar na alam niyang may kakaiba. Nang biglang inilibre siya ni Logan ng masarap na pagkain. At nakikita ang lahat ng ito, tinanong lang ni Clayton ang sarili kung talagang maayos ang lahat ng nangyayari. Sa lugar ng konstruksyon, nakatayo si Clayton na handa. Ibinubuhos ang kanyang mahika habang naghahanda siyang gumawa ng spell. Sa isang ligtas na distansya, sa kanyang likuran, dalawang manggagawa ang kinakabahang nanunood, nagtataka kung nasa panganib sila. Itinanggi ng isa sa kanila ang alalahanin, tiniyak sa isa pa na dahil naruroon si Logan, dapat silang maging maayos. Sumigaw si Hamar kay Clayton, ipinaalam sa kanya na kung handa na siya, maaari na niyang simulan ang kanyang trabaho. Idiniin ni Clayton ang kanyang kamay na puno ng mahika sa bundok. At sa biglang pag-alo ng kapangyarihan, ang ibabaw ng bundok ay nagkawatak-watek sa milyon-milyong piraso. Agad na nagunahan ang mga taong naruroon para umiwas sa mga nahuhulog na debris at mga batong bumabagsak mula sa langit sa magulong pagsabog. Pinagalitan ni Hamar si Clayton, pinaalalahanan siya na sinabi niyang dahan-dahan lang. At tinanong kung bakit kailangan niyang magpasikat ng kanyang lakas ng hindi kinakailangan. Si Logan, nagmamasid dito, ay nagsimulang ipaliwanag na bukod sa pisikal na lakas. May isa pang supernatural na kapangyarihan na maaaring gamitin ng mga tao. Sa kanyang nakaraang buhay, bahagya niya lang nararamdaman ang mana, ngunit ngayon malinaw na niya itong nakikita. Namamangha siya habang ang kapangyarihan na nagmumula sa mana circle sa loob ng puso ni Clayton ay masalimuot na naghahabi ng patuloy na mga pattern, at nagsimulang pasiglahin at basagin ang pader ng bato. Namamangha sa kanyang nasasaksihan. Napagtanto ni Logan na ang pag-unlad ng kanyang force core ay nagpataas ng kanyang mga pandama sa isang transcendental na antas. Bumaling si Clayton kay Logan na may ngisi,
at sinabi sa kanya na panuurin niyang mabuti ang kanyang susunod na spell. Iginigiit na ang nakita ni Logan ay simula pa lamang. Si Logan, hindi masyadong humanga sa una, ay nagmasid habang itinaas ni Clayton ang kanyang kamay at biglang ikinuyom ang kanyang kamao. Sa isang iglap, ang lahat ng bato mula sa naunang pagsabog ay nagtipon at nagsimulang lumutang sa harap niya. Mabilis na napagtanto ni Logan ang nangyayari. Ang mga debris mula sa nagkawatak-watek na bangin ay nagtitipon sa isang malaking hugis. Ang laki ng bagong nabuong istruktura ay nagpatingala kay Logan sa pagkamangha. Habang si Hamar, labis na natakot, ay nagtago sa likod ng binti ni Logan tulad ng isang natatakot na bata. Ginawa ni Clayton ang mga nagkalat na bato sa isang naglalakihang rock golem. Si Logan, namamangha na nakagawa si Clayton ng ganoong kalaking figure ng walang anumang kasangkapan. Ay nagsimulang pag-isipan ng mga posibilidad. Bulong niya sa sarili na kung makakagawa sila ng ilang higit pa na golem, hindi lamang mas mabilis na matatapos ang konstruksyon kaysa inaasahan, ngunit maaari rin silang gamitin sa digmaan. Labis na humanga sa kapangyarihan ni Clayton, sabik na hinawakan ni Logan ang mga kamay ni Clayton. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na kasiglahan, at tinanong kung ilang golem ang maaari niyang gawin. Sabik sa potensyal, tinanong pa niya si Clayton kung ang kanyang mga estudyante ay may kakayahan ding gumawa ng mga golem. Kinumpirma ni Clayton, ipinapaliwanag na dahil nagmula sila sa Golem School ng Earth Magic Tower. Talagang kaya nilang gumawa ng mga golem.